What's up? Gulaman? Alright, so mag-update tayo ng instant slash, di ba? Para sa mga players na hindi pa nakakapag-switch sa instant slash. Baka ito na yung inaantay mong sign, di ba? So sa ngayon, ito parang yung mga equipment ko, no? Hindi pa siya ganun ka ganda. Yan, plus 10 sa weapon, plus 9 sa shield. Wala pa ring slot. Tapos yan yung iba pang equipment. So sa RG, kapag ka nalagyan mo na yung master skills na seize the chance, no? Magiging auto attack na syempre yung instant slash, pero hindi ibig sabihin na hindi mo na magagamit tong instant slash. Pwede mo pa rin siyang gamitin kung gusto mo, di ba? Pero para sa akin, mas okay yung auto attack para sa global cooldown ng iba mong skill, di ba? Para hindi ka masyadong maraming downtime pagka i-skill ka. Yan. So, merong mga cards or items or equipments or stats na hindi gumagana sa auto attack, no? Unang-una, yung Aesir auto attack, merong auto attack dito eh. Hindi siya gumagana or nag-a-add ng damage sa ating auto attack na instant slash, no? May 3% na nakalagay dyan pero hindi pala siya gumagana, no? Pero yung equipment na ito, yung Speed O Sound Sonic, kung nakabili ka niyan, may yung auto attack damage nito ay may dagdag doon sa auto attack ng ating instant slash. Tapos syempre sa mga cards, 'di ba, sa weapon cards, 'di ba, merong mga cards na katulad ng Bongon card na auto attack has a 3% chance, no. Hindi niya 'to nati-trigger. So hindi gumagana tong mga Bongon card or iba pang mga chance card sa ating auto attack. Ang gumagana lang, alam ko, yung lifesteal ng Goblin Leader card. Yan yung MVP. Yun yung gumagana. Na-confirm ko. Pero yung ibang MVP, hindi ko pa siya alam kung gumagana. Yan. Tapos syempre, balik tayo sa aking stats. Ngayon, naka-full buffs ako, no? Kasi nag-MVP ako kanina. Pero yan, mga chupipay lang na stats, plus 5 lang. Tapos, naka-penetration ako na buffs. Yan, magic penetration at physical penetration. Yan. So, sa aking stats ngayon, ayan yung stats, di ba? Hinahati ko na yung aking agility at luck para dun sa auto attack damage ko. Yan. Tapos, yung aking stats, yan, 5-4 yung attack. Tapos, pagka nag-prepare for elite, ay 5-7 yung attack at 3-1 yung magic attack. Yan. Tapos, hit rate 453. Ito, laging question sa akin, no? Kung nagmi-miss ba yung instant slash, no? Siyempre, nagmi-miss yan, no? Pero, merong pinagkaiba yung skill, no? Diba, yung skill kasi ng instant slash, alam ba, ito, pag ginamit mo siya, meron siyang plus 30% na hit rate, no? Pero yung normal attacks or yung auto attack, wala siyang plus 30% na hit rate. So, mas malaki yung chance na mag-hit yung instant slash na to. Kaya yung mga wheels, ito yung ginagamit nila kaysa sa normal attack. Kasi nga, pwede kang gumamit ng skill, damage, multiplier pag ito yung in-equip mo. Hindi katulad ng auto attack, no? Wala siyang gaanong multiplier bukod sa ito. Ito pa lang yung available eh. Siguro pagka may mga dinagdag na auto attack damage sa stats, tingin ko mas dadami yung magsiswitch. Yan. Tapos, syempre, sa stats na, iba pang stats, no? Ito, may mga nagtatanong sa akin kung saan nakukuha itong damage ko. Yung damage ko kasi ay 30%. Nakukuha yan sa ating refinement ng weapon. Yan. Kasi yung refinement dito, yung P damage, yun yung P damage, yun yung damage sa ating stats. Iba to sa P damage increase.
Yan. Ganon din sa aking armor. Meron siyang P damage. Saan yan? Ito, every refine. Pagka nag plus 8 pataas ay merong physical damage na 1% hanggang 8%. Yan. So, dun siya nakukuha na. Ang pinagkaiba lang nun ay yung physical damage increase ay nakukuha sa enchant at yung damage ay nakukuha sa refinement or sa stats ng ating equipment. Actually, wala naman silang pinagkaiba. Halos parehas lang naman yan ng multiplier. So, ang tanong lang dyan kung kailangan ba silang i-upgrade or hindi. No? Sa tingin ko, kailangan mo silang i-upgrade, pero kung meron kang choice para piliin yung magandang stats, lagi mong pipiliin yung attack at magic attack, no? Attack at magic attack sa iyong enchant. Kaya yung aking mga enchantment, attack, magic attack, di ba? Attack. Lahat halos lahat may attack. Etong backware wala pang attack. Ito may physical damage increase. Tapos ito strength, dex, magic attack. Yung armor, and magic attack, attack, hit. Tapos dito sa garments, ayan, reduction. Sa boots naman, ayan, attack, magic attack. Sa aking necklace, attack, hit, mdef. At dex, int, max HP. Ayan. So, ito yung nakuha kong enchantment. No? So, pag may nakuha kayong mga enchantment na magic penetration, di ba, kahit hindi, kasi mas okay yung physical penetration kaysa sa magic penetration. Huwag kayong mag-alala, no? Kasi kasama yan sa stats ng overbrand damage. No? So, hindi siya sayang na stats. No? Makakatulong siya sa damage pa rin kahit ito yung nakuha mong stats, magic penetration. Yan, kaya wala kang magiging problema. At isa pang tinest ko na rin, no, sa memory. Nagkabit ako ng memory ng Sakurai Sanben Armor ata. Ayan, yung True AA. Ito gumagana to sa auto attack instant slash. Tapos yung isa naman, yung yung true skill damage naman ay gagana dun sa skill damage na instant slash. Yan. So kung tatanungin nyo kung ano yung magandang pilihan dito, para sa akin, true auto attack damage. No? Mas mababa siya sa PvE kasi mataas na yung ating P-attack. Pero sa PvP, malaking bagay yung true AA damage. Yan. So kung gusto mo, kung PvE person ka, magandang kunin mo P-attack o kaya magic attack. No? Yan. Lagi kong sinasabi, bago ka magpataas ng ignore def or ignore mdef, dapat unahin mo yung physical attack at magic attack. Yan. Siyempre, ang isa pang maganda sa overbrand or instant slash, di ba, lahat ng stats mo walang tapon, kahit crit or crit damage at attack speed yan, kahit walang tulong sa instant slash. Di ba? Meron siyang multiplier, napakadaya ng Royal Guard. Di ba? Kahit ano stats mo, lagay mo dyan, no? Makakatulong, di ba? Maglagay ka ng luck, may additional damage. Maglagay ka ng agility, may additional damage. Vitality, may dagdag kunat. Int, syempre strength, pinaka-importante. Tapos, kung maglalagay ka ng dex para sa hit rate, di ba? Tapos, mawawala na yung aking buffs. I-damage test natin. Yan, 600. Kasi naka-water converter. Lagay natin sa wind. Pag wind, yan, 1M. Yan. Tapos pagka na prepare for elite, yan, nawala yung buffs.
Yan. Malagay tayong buffs ulit. Hmm, 1.2. 1.3. Pag maraming kalaban, mas maraming damage pa din. May 1.4. Diba? Kaya ang lakas nito maka-wipe sa Oracle. Diba? Ang bilis umubos nito ng ano eh. Pag marami kang tinamaan. You know? Pag large, malaki yung damage ko sa large pala. Tapos kung ida-damage test naman natin siya sa iba pang dungeon, sa instance, saan ba pwede? Palace of Ghosts. Sa novice lang. Nagkakagulo na yung aking mga guildmates sa donation, no? Ng facility upgrade. Ayan, tapos dito sa Palace of Ghosts, syempre gamit tayo ng water. So ngayon, ang food buffs ko na lang ay yung strength at saka yung yung penetration. Check natin yung damage. Buffs. Yan. Kay Cain, ang damage ko ay 1.5. Yan. 1.5 sa novice. Pero pwede ko pa yung pataasin syempre kung mag full buffs ako. Halimbawa, gamitan ko ng agility, int, vitality, luck, dex. Okay, ito na. Tapos, yan, prepare for elite. 1.6 na, diba? Tapos kung gusto ko pa yung pataasin, magdadagdag ako ng awakening, yung attack speed bonus. Diba? Kahit hindi madadagdagan yung ating attack speed yan, tumaas pa rin yung damage. 16.6. Grabe, no? Napakadaya. 16.6. Tapos, syempre, kung meron akong fire or Minotaurus, kung meron kang Minotaurus, diba, mas malaki yung damage mo. Eh, kung meron kang, halimbawa, Kitolanox, additional fire. Tapos, prepare for elite. Yan, 1.7. 1751. Yan. Wala kasi akong fire. Pero kung sa dami, sa mga water or mga MVP or sa mga team fights na dungeon, diba? Meron akong Drain Layer card na ginagamit ko pansamantala dahil wala pa akong Minotaurus. Yan, tetest natin sa dami yung aking damage. Yan, sa dami, gawin natin siyang water. Settings, formless, large, tapos water. Yan. Tapos kabit natin si Drain Layer. Yan. Kabit ko yan. Prepare for elite. Tapos wind converter. Yun yan. 3.2M. Diba? 3.2M na ako. Buffs ko to. Yan. 3.251. Yan na yung aking damage. Sa dami. Sa dami lang. Pero pag, hindi, wala kasing armor to eh.
3.251. Pero kung fire yan, halimbawa, fire siya, settings, fire, tapos water converter. Ano yan? Ba't hindi napalitan? Pag fire naman ay 3M. Saktong 3M sarado. Yan. So, yun lang no for our video update. At kung meron pa kayong iba pang questions na gustong malaman, diba, pwede nyo i-comment sa ating comment section. At kita-kits next video. Bye-bye!